gabay ng pagbangon ng bayan, kasamang pag-ibig sa pagbigay ng ginhawa. Dividendo ng Pag-ibig members, 9.3 billion na. Pag-ibig savings nyo, kumita ng 4%. Pag-ibig housing loan, tinaas, 6 million na. Interes sa calamity loan, binawasan, pinakamababa. Habang 100 pesos pa rin ang mandatory monthly contributions nyo. Opo, 30 million members na tayo ngayon. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Sila masasaya itong ating mga kaibigan. Habang kamay nila ang bunga ng puno, dahil balikat ko ay ginawang tuntunan. Habang namimitas, lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgam, at ang aking paa ang siyang inuupatan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis nag-aalala, baka ang mundo
ay tuluyan ang maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam, maglilingkod na o maghaharing-harian. Masasagot naman ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng bubusan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay makulong at magwala. Nakaupo ako, nag-iingit sila. Silang nais na bumalik sa ating tutuan. Ayokong tumayo sa pupuang ito, kahit ito'y sinusurot at inaanay. Ang pupuang ito ay para sa bantay ng punong ang binubungay kayamanan. Nangangamba ako kung tutupo sila, baka ang puno ay lalong mapabayaran. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, marami ang magtutulagan, makuha lang ang aking upuan. Okay, tuloy-tuloy po ang ating programa sa magitan ng ITVU Media Forum. At syempre, narito pa rin ating mga kababayan na nanonood at nakikinig sa ating talakayan. Siyempre, kausap po natin ang ating presidente ng AKAP, Asosasyon ng Komentarista at Announcer sa Pilipinas, Mel Chavez. Sa magitan po niyo yung kaibigan, RV Castro, ang Executive Director ng Bukas Palad Philanthropia Incorporated, at patuloy pa nagtataguyod ng kamalayan at kalinga sa kapwa at kapaligiran tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Noon at ngayon, ano ang dapat nating baguhin? Paano ang liku-likong daan ay dapat ituwid sa panguna ng ating Pangulo? Kaya nga po ang Bukas Palad ay naglunsad ng isa pang advokasya na tinatawag na promotion ng Culture of Love, LOVE. Nagbibigay po ng free training sa magitan ng lead ng tema nakatuon sa LOVE. L stands for love and leadership. O stands for obedience. V stands for volunteerism. And E stands for empathy. Okay. Sa inang kultura ng pag-ibig. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay? So that ang ating pong response ay hindi lang po para sa pagbubuti at pagtutuwid sa mga kalikuan na mga nakaraan na maling gawain ng ilang abusadong mga government officials. Pati rin po ang private sector
sektor, itinutuwid na rin po. Ika nga'y napakasakit ang magtuwid. At napakasakit na tanggapin mo ikay nagkakamali. Pero yan po ang dapat na attitude. Walang perpektong tao. Lahat ay nagkakamali. Dapat maluwag natin tanggapin na bawat isa ay kinakailangan magbago. Kung nais po natin para sa lahat ay pantay-pantay tayong magdanas ng kaunlaran, kapayapaan at katarungan. May magagawa po ang bawat isa at kinakailangan lang magkaroon din ng reflection ang bawat isa. Anong naitulong ko sa ating bansa? Ano nagawa kong pag-aabuso o pagkukulang na dapat ko namang gawin pa? Okay? So, hindi po masama ang ating pag-criticize kung ito ay nakatuon sa pagbabago for the so-called greater majority ng ating bansa. Kung ito'y nakatuon sa national development, kinakailangan magsakripisyo ang isa, well and good. At yan ang kinakailangan po natin. Okay? Mapipisyuhan na RB ang atin hong mga kababayang mga mahihirap. Dahil ang wika nga ni Pangulong Ramon Magsaysay, yung hong kulang sa kayamanan ay dapat tuloy-tuloy na magbibigay daan ang hustisya. Ang batas ay nasa kanila. Pero nakikita natin ngayon sa mga nakaraang mga panahon at ngayon sa kasalukuyang panahon ay nadidiskaril ang ating mga mahihirap na mga kababayan. Bagkus, ang nabibiyayaan yung mga may pera, may kapangyarihan at higit sa lahat yung mga buhong na leader ng ating lipunan. Kaya sa tingin ko, nararapat hong bigyan pansin ng pamunuan ni Pangulong Pinoy na baguhin o mayroon na siyang pagbabago. At tuloy-tuloy dapat ang kanyang pagbibigay daan sa nasabi hong pagbabagong ito para malaan natin na ang kapakanan ng bayan ang siya hong magiging mabiyayaan sa mga panahong darating para ho sa ating bansa na naghihirap sa kasalukuyan at ang wika nga, ba't tayo naghihirap? Ang yaman natin. Pero bakit naghihirap ang mga Pilipino? Walang mahirap kung walang magnanakaw. Walang kurap. Kurap. Yung wika ni Pangulo walang mahihirap kung walang kurap. Ay pagka nakakita ng pera, kukurap-kurap ng mata. Paano yun? Sa taginting at mga kislap ng kayamanan, sino ang hindi kukurap? Ay, ika nga naman. Ito rin po, ika nga itataas natin ang antas. Level up, Mel. Ibig sabihin, from the social reality, maraming illegal na dapat gawing legal. Maraming immoral na dapat gawing moral. Maraming corrupt na dapat maging incorrupt. Dapat katulong din sa ganitong uri ng advokasya ay ang mga religious leaders o dili kaya'y ang church. At sa magitan po ng isang segment, nais mo namin i-share sa inyo ang isang grupo ng mga misyonero na ito po'y nagmamalasakit sa kapakanan ng ating kapwa at ng kapaligiran. Sila po'y nagkakandak ng exorcism. Alam mo ba yon? Hindi lang exorcise ang mga tao, pati ang nature, bineblessan nila ang dagat, ang ilog. Ito ang tinatawag na blessing of water. Tapos yung holy water, iniinom nila at iwiniwisik sa kanilang bahay at sa kanilang kapaligiran to drive away evil spirits. Siguro, maimbitahan natin yung paring yon para din siya mag-exercise sa Senado o sa Kongreso at sa anumang government offices. Importante po yan. Ginagawa na pagka may bago kang bahay, nag-iimbita ka ng pare para sa blessing of your house bago lumipat, di ba? Ito naman, yung mga establishments and offices sa mga nagnanais po na maituwid ang ating pamumuhay na tayo kumikilala na sa Diyos ang awa, na sa tawang gawa, pwede po niyong imbitahan yung religious group na yon na nagkakandak ng blessing of water
for healing of body and soul. O, pakinggan natin, panoorin natin nga ito. Ha? Allen, yung blessing of water. Okay, napansin po ninyo yung blessing of water ginaganap ng isang pare sa saan man lugar at imbitado nagpa-participate maging mga bata, mga professor ng university sa mga opisina at ika nga para lumawig ang paghahari ng Diyos, malinis ang bawat tahanan, ang mga opisina ng mga evil spirits at manahan ng kapayapaan at paghahari ng ating Panginoon Jesucristo. Sa gayon, ika nga'y tatanggap din sila at iinom ng holy water upang anuman masamang elemento na mga sakit o karamdaman ay gumaling din sa magitan ng pag-inom ng holy water. So, yung pare, tawagan sana kung paano yun. Ha? Okay, so patuloy po tayo na nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kababayan sa iba't ibang paraan, from the legal point of view, from the moral point of view, and from the spiritual perspective. Ha? So sa panguna ng government, agencies and offices, susundan din ng partnership with the private sector at ng religious sector. Magkakaroon po tayo ng ganap na kamalayan sa kalinga at kapwa tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Okay, may pagkakataon pa tayo. Last few minutes, Mel. Tuloy-tuloy tayo sa pagbibigay daan ng mga kagalingan ng ating mga babayan. Partikular ho ang mga tuloy-tuloy tayo sa pagbibigay daan ng mga kagalingan ng ating mga babayan. Partikular ho ang mga tuloy-tuloy tayo sa pagbibigay daan ng mga kagalingan ng ating mga babayan. Partikular ho ang mga tuloy-tuloy tayo sa pagbibigay at ang ating namang mga law enforcers ay tingnan ho ninyong maigi. Tulungan ho ninyo na mawala ang pinagbabawal na gamot dito ho sa bansang Pilipinas. Dahil nakikita na natin na medyo talagang talamak na ang nasabing paggagamit ng pinagbabawal ng mga gamot ng atin hong kabataan. Kaya sa pamagitan ho ng atin hong law enforcers ay gampanan ho ninyo ang nararapat gampanan. Huwag ho yung hulidap. Huhuli ninyo, huhuldapin pa ninyo yung mga biktima na nga ng droga yan, inyo pang bibiktimahin, huhuldapin pa ninyo. Kaya marami hong mga nakukulong na wala naman talagang dapat na kasalanan, kung bagkos ay nabibigyan lang ng entrapment na walang katuturan. Okay, sa parte po ngayon, Mel, ay sinod na natin itong karapatan ng batang Pilipino dahil
isa rin biktima ng human trafficking ay ang mga bata, mga musmos na bata, kabataan, especially sa mga nabubulid sa masasamang trabaho. Panoorin po natin yung karapatan ng batang Pilipino na ito po ay ikangay pinagtibay ng United Nations Convention simula pa noong 1987. At ang Pilipinas po, isa sa mga bansa na nag-ratify nito. Atin pong panoorin. Ikaw ba'y nalulungkot? Ikaw ba'y nag-iisa? Walang kaibigan, walang kasama. Ikaw ba'y nalilito? Pag-iisip mo'y nagugulo sa buhay ng tao, sa takbo ng buhay mo. Ikaw ba'y isang mayaman o ika'y isang mahirap lang? Sino sa inyong dalawa ang mas nahihirapan? Masdan mo ang mga bata, masdan mo ang mga bata. Ikaw ba'y walang nakikita sa takbo ng buhay nila? Masdan mo ang mga bata, ang buhay ay hawak nila. Masdan mo ang mga bata, ang sagot ay iyong makikita. Ikaw ba'y ang tao, walang pakialam sa mundo, ngunit ang katotohanan, ikaw may naguguluhan. Tayo ay naglalakbay, habol natin ang buhay, ngunit ang maging matabay tulay tungo sa hanap nating buhay. Basta ko ang mga bata, ang aral sa kanila makukuha. Ano nga ba ang gagawin sa buhay na hindi naman sa atin? Itanong mo sa mga bata, itanong mo sa mga bata, ano ang kanilang nakikita sa buhay na hawak nila? Masdan mo ang mga bata, sila ang tunay na pinagpala. Kaya dapat nating pahalagahan, dapat din kayang kahihitan. Masdan mo ang mga bata, masdan mo ang mga bata. Ikaw ba'y walang nakikita sa takbo ng buhay nila? Masdan mo ang mga bata, ang buhay ay hawak nila. Masdan mo ang mga bata, ang sagot ay iyong makikita. Okay, nais po natin pasalamatan ng lahat na nagtiyagang nakinig, nanood sa ating programa ng Balikasan, Balik-Kalikasan na nagtataguyod ng ating motto, kamalayan at kalinga sa kapwa at kapaligiran tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Hatid sa inyo ng Bukas Palad Philanthropy Incorporated. At siyempre, nais natin pasalamatan si Mel Chavez, ang presidente ng AKAP. Maraming salamat, RB, at sa atin ho mga taga-subaybay. Antabayanan ho niyo uli sa susunod na Miyerkules. Dito ho rin sa nasabing palatuntunang ito ni RB Castro. At siyempre pa sa ating invocation, sa pang-closing prayer natin, ang environmental prayer sa saliw ng himig ng Masdan mong kapaligiran. And of course, we'd like to appreciate ang opportunities provided ng para sa mga entrepreneurs, para sa health and wellness. We thank ang management staff ng Kapehuan, Dream Life, Gold Life, Laminine,
at ng Pep Show. Siyempre, RB, sa atin hong technical director na si Allen, maraming salamat. And of course, to the management staff ng Kakampi Online, Maria Fe Nicodemus and Rizal. Happy birthday, Rizalino. At kay Ami at kay sino yung mga staff natin, kay Riza, sa inyong lahat, maraming salamat po. Mabuhay sambayan ng Pilipino. Again, para sa ating environmental prayer. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pagmulat at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Kung tayo'y pumanaw man sa hiwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulan na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatak, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawin ay mawawala na. Ngayon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay talunan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa